Karayo ang pista ng tatlong patron sa Obando, Bulacan tuwing buwan ng Mayo. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at mundo ang nagpupunta rito para ipagdasal ang kani-kanilang mga kahilingan. Kina Santa Clara, San Pascual at sa Mahal na Birhen na tinatawag ditong Nuestra Señora de Salambao. Marami sa mga deboto ang humihingi ng anak. Sa taong ito, isa ako sa mga baguhang susubok sa devosyong ito ng mga Katoliko para humingi sa Diyos ng isang anak. Sabi nila sa Obando, hindi kailangan ng mahaba at magastos na gamutan, kundi taus-pusong pananampalataya na sinabayan ng nakaaaliw na pag-indak. Sa piyesta sa Obando, maraming kwento ang narinig ko. Kwento ng pasasalamat. Ano yung pinagpapasalamat mo? Nagkaroon po kami ng baby. Bumabalik ako dito since nung nabuntis ako para magpasalamat kay Santa Clara. Kasi nga, sa kanya ko hiningi si Aya. So parang feeling ko every year kailangan ko siya ibalik para mag-thank you dun sa blessing. Kwento ng samut-saring mga pangarap na sa Diyos ay pinagdarasal. Bakit po? May mga dala kayong litrato. Litrato. Anak ko yung babae. Gusto ko magkaanak. Bali, 7 taon na sila may asawa. Gusto namin magkaanak siya. Naniniwala po ba kayo na kahit litrato? Opo. Kumbaga, kahit remote, Opo. Kasi po, meron mo talaga nagpatunay na nung isinayaw siya ng mga magulang niya, kamag-anak, talaga pong nagdalang tao. Sa landas ng pag-ibig mong tunay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Sa loob ng simbahan, isang misa ang nagaganap. Hindi mahulog ang karayom sa dami ng tao. Sa mahigit 400 taon, ganito ang eksena rito. Unang itinatag ang simbahan ng Obando o San Pascual de Bailon Parish Church noong April 1754. Ayon sa historical marker nito, nasira ang simbahan sa tama ng kanyo noong World War II noong 1945 at muling itinayo ang kasalukuyan nitong istruktura. Ayon kay Father Christopher Rivera, ang San Pascual de Bailon ang orihinal na patron ng simbahan. Actually po, yung pong devotion, bago pa itayo yung parokya maging parish, talagang ginagawa na yung pagsasayaw. Itong pagsasayaw na to, na-attribute kay San Pascual dahil nga ron sa, sabi ng mga ibang researchers, na yung kanyang pangalan na Bailon, sa Spanish yung Bailon, bailar is to dance. Kaya yun ang ginagawa ngayon, they dance, para yun yung gawin nilang pagpapasalamat sa Panginoon. Si San Pascual daw ay naghahanap ng nobyo o kasama sa buhay. Actually, si San Pascual, hindi lang siya sa nobyo. Kasi si San Pascual ay para sa bukasyon. Sa vocation, sa mga gustong magpare, gustong mag-asawa, ayan. Noong June 19, 1763, sinasabing nakuha mula sa dagat ang imahen ng Mahal na Birhen na naging patron din ng Obando. Ito yung nakuha doon pa sa may gawing Malabon, dagat ng Malabon. Tapos nung iuuwi na nila, hindi madala doon sa Malabon. Nung dinala sa Obando, naging madali yung biyahe. Kaya dito siya niluklok sa parokya rito. Na-attribute namin yung mga kahilingan sa for good job, yung prosperity. Kasi nga yung trabaho ng mga tao rito, karamihan mangingisda. At si Nuestra Señora de Salambao ay nahuli sa lambat. Kaya yan ang simbolo ng hanap buhay ng mga taga-Obando. Taong 1623 naman daw nagsimula ang debosyon sa Santa Clara. Tapos ito naman pong si Santa Clara,
Kasi ito, ayon sa mga researcher din, na nagmula ito, yung kanyang, kung titignan niyo yung image niya, meron siyang hawak na tungkod. Sabi nila, yun daw ginagamit, tinatapat doon sa mga nahihirapang magkaanak. Tapos, eventually, nag-develop, hindi na doon sa mga nahihirapang magkaanak, kundi doon na sa mga hindi pa nagkakaanak. Ako man ay may dasal din ang magkaroon ng anak na 13 taon ko nang inaasam. Nangangalay na siya. Ilang taon din akong pabalik-balik sa doktor. Nariyang ilang ulit sumubok ng intrauterine insemination o artificial insemination at uminom ng samot-saring fertility medicines. Bali kanina, yung specimen, yung sperm ng asawa ko, nilagay dun sa loob. Ang tawag doon, IUI, intrauterine insemination. Nakasubok na rin ako ng in vitro fertilization. Bukod sa magastos, masakit din sa kalooban ng bawat kabiguan. Kaya naman masasabi ko, alam ko kung ano ang nasa damdamin at isip ng napakaraming mag-asawang kasama ko sa simbahan ng Ubando. Sa labas ng simbahan, nakapwesto na ang lahat para sa prosesyon ng kanilang 3 patron. Dito ko nakilala ang teacher na si Malu at kanyang kabiyak na si Gary, 7 taon nang nananalangin magkaroon ng anak. Kasama nila ang kanilang mga kaibigang hindi rin magkaanak. Ilang years in the making? In the making, no? 7 years na po. 7 years. Tapos ikaw? 4. Mas mahaba yun sa akin. 12 ako eh. 12 years in the making, oo. Sa maikling sandali ng pagkakakilala, agad kaming nakahanap ng suporta sa isa't isa. Para sumabak sa bagong karanasan ng kakaibang pagpuprosesyon sa Ubando. Oh, masaya pala pag marami eh. Hindi uso ang mahiyain sa prosesyon sa Ubando. Buong prosesyon pala umiindak-indak kami. Kasama ko yung mga kababaihan na may kanya-kanyang hiling din. Siya, gusto niya magka-baby, tama ba? Kayo po, may hiling kayo? May wish kayo? Na pinagdarasal? Ano po? Baby din, ayos! Eto, may lalaki din na nagpo-prosesyon. Yan. Anong pinagdarasal mo? Na biyayaan ng anak yung aking kaibigan. Why are you here? Same reason as most couples, I guess. Many unsuccessful attempts. Unsuccessful attempts. Many AIs, IVFs. It doesn't hurt. Why not? Kaya naman ang pinakaaasam naming hiling, ibinato namin sa langit at nakisabay sa pag-indak ng mga deboto. Sa isang artikulo na lumabas sa GMA News Online, sinabing 1 sa 10 Pilipino ang hirap magkaanak. Batay daw ito sa survey na kinomisyon ng pharmaceutical group na Merck Serono 2013. Hindi bababa sa 35% raw ng dahilan dahil sa problema sa ovulation ng kababaihan. Habang hindi bababa sa 35% din ay dahil sa problema ng kalalakihan, kabilang na ang mababang sperm count.
Sa mga kababaihan kasi, yung ating itlog, predetermined na yon. Pag pinanganak tayo, yun na. No? Hindi na siya pwedeng madagdagan. So, ang ibig sabihin nun, kung ikaw ay 40 anyos na, ang edad ng itlog na ilalabas mo ay 40 anyos na rin. Okay? Versus sa males, pwede sila mag-produce ng sperm, na fresh sperm, ano? Kahit na may edad na sila. Sina Malu at Gary, 7 taon ang kasal pero wala pa ring anak. Nagpunta po kami ng doctor, almost 7 na OB-GYN na po. The same, the same procedure, tapos po the same result din, na normal naman. So, puro gamot, folic acid, metformin, puro ganun po ang inaano sa amin. Saka yung pampaano daw po ng egg, ganun. Hindi raw maiwasang umasa sila pero kalaunay nabigo. Nalungkot po. Sabi ko, sayang na naman. First time ko, hindi kami umabot ng prosesyon. Pero talagang nag-ano ko na, Mama Mary, Santa Clara, tulungan niyo naman po ako na magkaroon naman ako kahit isa lang. Sabi ko, kasi age limit na ako or malapit na ako sa boundary ng age. Buti na lang, meron silang isa't isa. Siyempre, gusto naming mag-asawa. Yung supportive ko sa asawa ko, gusto pag-ano, araw-linggo, sisimba kami. Pag nagpupunta kami sa bando, sasayo kami doon. And then, support ako sa kanya. Laging sumasama sa kanya, lagi ko siyang sinasamahan. Kahit sa pagpapating sa doktor. Minsan po, sabi ng doktor, siyempre, bawal ng alak. Bawal pong minom. Minom ka ng gamot. Susundin mo po yung kung ano yung siyempre, gusto po namin mag-anak, susundin po yung guideline ng doktor. Nauunawaan ko ang pinagdaraanan ni Malu. 4 na beses akong sumubok ng artificial insemination, ilang taon na ang nakararaan. Yung kanilang yung sperm ng kalalakihan ay wino-wash at pinipili ng embryologist yung magandang sperm, at siya ang ipapasok, no? Diretsong ipapasok sa kababaihan, ano? Pagkatapos, sinubukan ko ring mag-in vitro. Para sa ilang nag-aasam ng anak, ito ang huling pag-asa. Pero bago ito isagawa, sumailalim muna ako sa acupuncture para raw makalma ang aking katawan. Pagkatapos, dinala na ako sa isang kwarto kung saan nakita ko sa unang pagkakataon ang magnified image ng 2 fertilized egg na itatanim sa akin. Pilit kong itinago ang emosyon ko noon, pero ang totoo'y gusto kong umiyak sa saya dahil pakiramdam ko malapit na akong maging ina. Sa Pistang Obando, nakilala ko rin ang mag-asawang sina Huling at Mike De Jesus at ang kanilang kaisa-isang anak na si Mia Lana. Isinusulat noon ni Huling ang kwento ng isa raw himala sa buhay niya. Ang pagkakaroon ng anak kahit pa sinabi ng mga doktor na malabo na itong mangyari. Iniipon kasi na simbahan ng Obando ang mga kwentong gaya nito. Simula nung mga 5 years na kaming kasal, syempre, kabado na kasi medyo matanda na ako. Lahat, pati sa... Umabot din kami sa insemination, artificial insemination, di ba? Tapos yung mga sinasaksak na fertile na gamot, iniinom din, meron din ako noon. Tapos monthly pinapacheck yung egg, chine-check ni Obi yung egg ko kung ano na siya, kung hinog na daw yung egg, tapos artificial insemination.
sama ko siya lagi kasi siya yung mag-extract ng ano, di ba, para dun sa artificial. Siguro mga nakatatlong beses kami nun. Tapos wala. Nang makapasyal sa Amerika, nagpa-check up din daw sila doon. Nagpa-check up kayo? Nagpa-check up na rin kami. Huntington. Oo. Oo, yun. It was found out na 5% lang yung chance ko na Oo, kabuo. makabuntis or makabuo. So, Wala nang chance. So, we go back here. As yun na lang. Mag-iipon daw kami para Nag-iipon sa kami IVF. After mga 3 years para mag-IVF. Kasi it was cost 1.5 during that time. Pero bago sumabak sa in vitro fertilization, may nakapagsabi raw sa kanilang sumayaw muna sa ubando. 2 taon nila itong ginawa. 40 anyos na si Huling nang magdalang tao siya. Nagulat ako, tapos tinawag ko sa kanya. Sa opisina ako. Oo, tapos hindi pa rin siya maniwala. Bumili rin siya. Bumili ako. Bumili rin siya. Ayaw maniwala. Ayaw niya maniwala. Try ulit. Oo, yun. Positive Positive sa akin, positive. Ayaw ko pa rin maniwala. Pumunta lang kami sa OB niya. Ayun. Tinawag nila ang kanilang anak na Mielana Clara, nakasunod sa pangalan ni Santa Clara. Tuwing titingnan daw nila si Clara, naaalala nila ang biyayang ipinagkaloob ng nasa itaas. Sa isang iglap, napawi ang lahat ng sakit na dulot ng mahabang paghihintay. Kung ito ba experience na yon na Mahirap yun yung every time na lang na nade-delay ka. Di ba? Nag-expect ka na kasi. Pero, ang dami ko na rin siguro nabiling nun. Di ba? Merong nabibiling mamarahin, mamahalin. Lahat nagamit ko na. Pero wala. pregnancy kit? Oo, kasi delay. Nga ako yung irregular. Nakakita ka ng buntis. Ayaw makakita ng buntis. Kawawa naman yung mga buntis. Kasi minsan din, parang nakakainggit, di ba? Tsaka yung yung iba na may mga anak, tapos pinapabayaan. Oo. Away mo ba? Oo nga, ba't ka naiyak? Ano naalala mo? Naiisip mo na malaking blessing talaga, no? Dinamag ko sa klase misis. Oo nga. Tawa tuloy ako. Pati tuloy ako. Ganun eh. Hindi, actually, during that time din nung paglabas nito, talagang may picture kami na nasa bahay. Nung paglabas, talagang tinignan pa niya. Tinignan pa niya kung buo talaga or what. Tapos nilabas sa akin ng doktora namin, yung OB. Talagang sinabi ko, okay na yung anak mo. Saka lang siya nakatulog. Wala na nga raw mahihiling pa ang mag-asawa. Dahil si Clara, bukod sa mabait na anak, honor student pa. Every morning, kapag gising, yun lang pinakaano ko lagi. Lagi pasalamat na binigyan kami ng isang gift. Actually, nung maliit siya, lagi niya sinasabi, Tatay, bakit ako gift? Binigyan ka sa amin ni Lord. Sa ngayon, niintay ko na lang yung acupuncturist. Kasi recommended na mag-acupuncture ka before your procedure to calm you down daw. Para siguro makalma yung uterus. Humihiling din ako ng regalo mula sa Diyos. At sumubok din ako ng iba't ibang paraan, gaya ng in vitro fertilization o IVF. It's not terribly pain. Aray, grabe. Medyo masakit pero okay lang. Tama siya, nakaka-relax. Sa IVF, kinukuha ang itlog sa ovary ng babae at kumukuha naman ng sperm sa lalaki at isinasagawa ang fertilization sa laboratorio. Pagkalipas lang ng ilang araw, kapag nasa tamang kondisyon at laki na ang tinatawag nilang embryo, inilalagay na ito sa uterus sa prosesong kung tawagin ay implantation. Noong sumailalim ako sa in vitro, ipinaliwanag sa akin ng doktor na 2 ang embryong ilalagay sa akin. So we had 6 usable eggs that were injected with sperm. Out of those 6 that were injected,
3 fertilized. However, out of the 3 fertilized, only 2 progressed forward. Ang isa nasa perpektong kondisyon at ang isa hindi masyado pero hindi naman daw problema ito. And medyo magkaiba ang kanilang quality. Nakamamanghang panoorin sa screen ang paglalagay ng mga embryo sa uterus. Kung kakapit sila at walang magiging problema, sila ang magiging anak ko. Pakiramdam ko noon, napakalapit ko na sa pagiging ina. Pero kalaunan, lumabas sa aking blood test na bigo ang in vitro. Kaya naman sa pagbabalik ng mga patron ng ubando sa simbahan, itinodo ko ang pagdarasal. Sabay-sabay umindak ang lahat para sa pasasalamat at pinakaasam na pangarap. Si Miss Maureen po, 16 years po siyang walang anak, sila mag-asawa. At after nilang sumayaw dito last year, after 3 months, meron na siyang baby, kambal pa. May isa pa po tayong kasunod. Nakangingilabot ang debusyong nakita ko sa simbahan ng Ubando. Mistulang malaking selebrasyon na lalong ginawang espesyal dahil sa pagpapakita ng relic ni Santa Clara. Iba-iba man ang dinudulog namin sa Panginoon, nakakaisa naman kami sa panalangin. Isa sa mga nakita ko doon, ang aktres na si Maricar de Mesa. Ilang taon nang may asawa pero wala pang anak. Mga procedures, no, the IUI, IVF. Pero this time talaga, dasal baka dasal na lang talaga yung kulang. Kasi sabi naman ng doktor, wala namang problema. Timing lang at siguro dasal. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Purihin, palakpakan, at lakas ang Isang ginang din ang nagpatotoo ng bisa raw ng pananampalataya. Dala pa noon ni Maricar ang kanyang baby na si Maria Claire. 2007 kami nag-start sumayo ng asawa ko. Tapos 2015 nabuo siya. Then ngayon 2016, April 8, 2016, nilalabas ko na siya. So, ibig mo sabihin, mula 2007, sumasayaw ka? Yes. Ano ba raw ang condition mo? Ba't ka Bali, natagalan? poly po ako. Polycystic ovary. Polycystic ovary. Then, erect pa po. Yung gustong gumibap na lang. Nakaranas din daw siya ng insecurity dahil sa kanyang kondisyon. Hirap. Ang daming pressure eh. Side ng asawa ko, side ng nanay ko. Hirap. Tipong dumating yun. Punto na baka mamaya natakot ako. Yun yung maging cause. Kung maghiwalay kami. Kasi wala pang baby. 10 years na eh. Pero as long as sinasabi ng asawa ko na I love you sa gabi, yun na lang din pa yung minangahawakan ko. Hanggang ngayon.
Anong pinagdasal mo kay Santa Clara? Yung taon-taon na pagpunta mo dito, anong sinasabi mo sa kanya? Sana maging isang buong pamilya na kami, ganun. Maging ganap na akong nanay, ganyan. Ngayon, ito, nanay na ako. Oo. Oo. Ang sarap siguro ng feeling nun, ano? Oo. Sa pakikipag-usap ko sa mga deboto, nalaman kong ilan sa kanila naghintay ng ilang taon para sa hinihiling na biyaya. Ang kailangan lang ay magtiyaga at magtiwala sa kalooban ng Diyos. Yun siguro yung mas makita natin, hindi lang yung paghingi, kundi yung pinakarurok ng ating pananampalataya ay yung pagpapasalamat sa Panginoon sa Eucharistia kapag nagsisimba tayo. Sa ngayon, patuloy na magdarasal at sasayaw ang mga deboto sa Obando. Dahil sa bawat indak, may isinisilang na pag-asa. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.